Pito ang sugatan matapos biglang sumabog ang mga sisirain ng paputok sa Zamboanga City. Ang ilang residente nataranta dahil ramdam din ang pagyanig sa kani-kanilang mga bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Napatakbo papasok sa kani-kanilang bahay ang mga residente ng Barangay Kabatangan sa Zamboanga City nang makarinig ng malakas na pagsabog pasado alas 5 kahapon. Pati mga aso kumaripas. Sa loob ng pisonet na ito, naglaglagan ang mga gamit sa tindi ng pagyanig. Ang pagsabog nagmula pala sa military firing range sa kabilang bahagi ng barangay. Nagdi-dispose pala roon ng mga nakumpiskang paputok. 27 ang naiulat na sugatan sa pagsabog. Karamihan dyan ay uniform personnel gaya ng mga pulis, bumbero, bomb experts at mga tauhan ng Coast Guard at Marines. Magkakasama sila para sirain ang mga paputok. Damay rin ang 7 sibilyang pawang minor de edad. Nagmula raw ang mga paputok sa sumabog na fireworks warehouse sa Barangay Kabatangan noong June 29. Huling batch na raw dapat ito ng disposal sa mga paputok na sinimulan noong July 1. Ayon sa mga pulis, aksidente ang nangyari. Hindi nila inakalang magre-resulta sa ganitong kalalang pagsabog ang disposal sa mga paputok. Naramdaman daw ang pagsabog hanggang 3 kilometro mula sa firing range. Nasa 12 establishmento ang bahagyang nasira. Kabilang dyan ang isang gusaling nabasag ang mga salamin. Nabasag ang glass. Yun yung second na naisip ko, baka bomba siya. Dahil taga-Basilan ako, so alam ko din kung gaano yung lakas ng bomba. Parang bomba talaga siya. Yung mga kasama ko, sa likod nila talaga na nahulog, o parang tumilapo doon yung basag ng mga bubog, papunta sa kanila. Pero fortunately, may window blinds. Pati sa Zamboanga International Airport, naramdaman ang pagsabog. May ilang bahagi ng kisaming bumagsak dahil sa pagyanig. Wala namang naapektuhang flights o pasahero. Titingnan pa ng mga otoridad kung sino ang dapat managot sa insidente. Nakalabas na ngayon ng ospital ang 20 sugatan. Kasalukuyang nagpapagaling ang 7 iba pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.